Una-una, pakilala ko kayo muna. Sige, kayo ho. Ako po si Consial Arthur Vilayo po ng Gapan. Consial Arthur Vilayo. Kayo naman po. Ako po si Lauro San Jose, kapatid po ni Kayo po Consial Sani San Jose. Kapatid. Ako po si Konsehala Carmen Libunao po. Okay. Yung nandoon naman, Ako po si Consul Pedro de los Santos. Councilor Pedro de los Santos. Yung isa naman, sir, Ako po yung ABC captain ng ng ABC. So parang association ng mga barangay captain. Official ito si sir. Ibig sabihin, mataas na official ng barangay. Yung isa naman, Konsehal Manny Bautista pa. Konsehal Manny Bautista. At si ma'am, yung isa pang ma'am. Konsehala Gemma Pangilinan po. Okay, puro konsehal. Tapos yung isa, ABC chairman. Tapos yung isa, yung kapatid nung nasawi. May kinalaman to doon sa pagkamatay ng isa sa mga kasamahan nila. Oo nga. Na si Councilor Sani San Jose. Tawagan mo rin si Mayor para sagutin yung mga sasabihin nila. This is an exclusive coverage. Nakausap ko na ho kayo sa TV, sa action sa tanghali. Pero sige sir, meron kayo maidadagdag? Na nasasaktan po ang kalooban ko dahil sinasabi po ni Mayor Eming na ako daw po sinusulsulan ni Consial Arthur Vilayo. Bagay po na hindi naman totoo yun. Dahil nga po nakapagtestimonya sa akin yung aking kapatid bago pinatay. Kayo po si Councilor Vilayo. Opo, ako po yun. Okay, kayo ho yung sinasabi ni Mayor na naoplantukhang daw ho kayo? At kasama yung inyong anak, inoplantukhang at pinagbibintangan nyo raw ho siya na siya ang may utos sa mga pulis na ioplantukhang kayo samantalang wala naman daw siyang kinalaman doon at kayo raw po involved sa drugs. Hindi po totoo yun. Hindi po ako involved sa drugs. Pilit po kasing dinadivert ni Mayor yung atensyon ng mga tao. Meron daw ata na yung bahay ay niratrat. Yung bahay niyo po ay niratrat. Kailan po ito? Pagkayari po nung namatay si Consial Sani, nagpunta po kami dun sa punerarya, mga alas 6 po ng gabi. Inabot po kami doon. May tumawag po na boy ko doon sa bahay at may nagpaputok daw po sa harapan namin. Pagkatapos po ng isang oras, nagpaputok uli po sa likod. Hindi ko po alam kung warning shot yun or ano. Pero hindi ho kayo sigurado kung sino may kagagawa noon. Opo, ganun nga po. Ngayon ho, yung kaso ay hawak na po ng NBI. Nakausap niyo na ho ba yung NBI? Bukas po may appointment ako. Yung huling kausap ko sa NBI, ayaw nila magbigay ng kahit anumang salaysay tungkol sa kaso. However, nakagawa na raw silang initial investigation. Although, nakapagsampa na ho ba kayo ng complaint? Kasi sabi nila, hindi raw sila makagalaw ng lubos. Siguro isang dahilan kung ayaw pa nila magsalita sapagkat hindi pa raw po opisyal na hawak nila yung kaso hanggat hindi raw ho kayo nakapagpirma ng formal complaint. Nakapirma na po ako ng formal complaint sa NBI, sir. Kailan po ito? Nung pong last week po. Last week. Pakipaliwanag po bakit kayo pumunta sa NBI at bakit hindi nyo pinaubaya sa PNP? Kasi nga po, kaya nga po ako nagpunta sa NBI. Hindi naman po sa walang tiwala. Kamo po yung aming hepe ng pulis doon sa Nueva Ecija, Sagapan. Yung mukha pong hindi kami makakamit ng patas na investigasyon, kaya po ako sa NBI pumunta. Nabanggit nyo rin ho sa akin, nung ma-interview kayo doon sa action sa tanghali, yung mga banta, di umano ni Mayor, ay ipinarating kasi tinanong kung paano na ipaparating yung mga banta sa text messages. Yes. Sa cellphone po ng inyong kapatid. Opo. Nasaan na po yung cellphone na yun? Nandun pa po sa pulis. Pakipaliwanag ho, bakit po si Mayor ang itinuturo niyo pong suspect dito sa pagpatay sa inyong kapatid? Kaya ko po nasabi na si Mayor ang suspect na may kagagawan, nakapagbilin nga po yung aking kapatid noong pong October 17 na araw ng Lunes. Pinatay po siya noong October 19. So isang araw lang po ang Okay. Nung nasabi po ng kapatid ninyo na pag may mangyari sa akin, walang ibang tugisin ninyo kundi yung mayor natin na si Mayor Eming Pascual. At bakit daw po? Kasi nga daw po, ang sinasabi niya po sa akin, marami siyang natuklas ang anomalya. At ang isa pa pong ikinagalit ni Mayor Eming, sa palagay niya, dahil doon sa hindi pagkaka-confirm ng kanyang kapatid as city administrator. Kasi daw po, ang sinasabi ng aking kapatid, bago pinatay, hindi naman daw po qualified. Hinahanapan daw po niya ng diploma, wala naman po yung may pakita.
Pagkatapos, yung pong pinapipirmahan na resolusyon ng birthing facilities, tsaka yung pong dialysis clinic, wala pong permit ng DOH. Okay. Hindi po nila pinirmahan. Pero nagpakita ho ba si Mayor ng pagkagalit dahil sa pagtutulho nila sa pagpirma? Sino sa inyo? Lahat ho kayo, mga sila councilor. po, mga konsyal. Nung hindi ho kayo pumirma, ano po mga naging reaksyon ni Mayor? Noon pong nagpapapirma sa amin sa konseho tungkol doon sa senior citizen, sinasabi po ni Konsehala Susan Mariano, kasama po namin konsyal, hinihintay ni Mayor kung sino ang hindi sa amin pipirma at bahala na raw po si Mayor. Sino po nagsabi noon? Si Konsehala Susan Mariano, isa pong konsyal na katabing-katabi po yun ni Konsyal Sani San Jose. Marami pong pinapipirma sa amin si Mayor na mga illegal. Kaparis lamang po nung expropriation ng lupa ron sa Barangay Santo Niño, 4,000 square meters more or less po yon. Okay. Na may kaso pong kasalukuyan sa RTC, ang gusto pong mangyari ni Mayor ay i-expropriate yun at ibigay doon sa mga squatter. Which hindi pwede kasi nasa korte yon. Nasa Dapat korte po yun. hintayin yung resolusyon. Opo, Yung desisyon matapos ng po kaso. yung kaso. Ganun po sana ang gusto namin. At magkaroon po ng programa si Mayor. Pero nasabi nyo kay Mayor na Mayor hindi pwede yan dahil wala pang desisyon yung korte. Sinabi po namin. Ano po naging reaksyon niya doon? Hindi na po namin, hindi na rin po nila tinuloy yung expropriation. So nagpakita ko siya ng pagkagalit dahil doon. Maaari po siguro yun ang isa sa ikinagalit niya. At yun nga pong mga pinapapasa niya po sa aming mga resolusyon doon sa Sangguniang Panlungsod. Yung feeding program na pinapipirma po sa amin 2014 pa at saka 2015. 2016 na po ngayon. Gusto po niya pirmahan namin yung para mailabas nila yung pera. Naidaing nga po namin yung kasama po yung ilang mga kasama kong konsyal nung 18 ng gabi. Na sinabi po namin kay Kadyon tsaka kay Kadjerby kung mga resolusyon lang po na yan at saka yung mga ordinansa at yung panggigipit po nila sa mga kabuhayan namin at sa amin pong mga konsyal ay matitiis po namin. Ang hindi po namin kayang tiisin ay yung mga pagtatangka po sa buhay namin. Yun nga po, kinabukasan, sa hindi po inaasahang pangyayari, namatay na nga po si Konsyal Sani. Kaya po sinasabi ni Mayor na ako raw po madaldal o ako raw po totoo lang po yung sinasabi po namin lahat. Wala ko siya sinabi madaldal. Ang pagkasabi niya ho, kayo raw ho yung nagsusulsol. Nagsusulsol. Mari po, yung po ang sinasabi niya. Paano po magsusulsol? Ako, totoo lang naman po yung sinasabi ko. Kahit tanungin niyo po yung mga kasama kong konsyal. Bukod kay Councilor San Jose, meron pa ho ba sa inyo ang napagbantaan? Ako po, meron po. Pero paano niyo po na sabi na yan ay galing kay Mayor? Kasi pwede naman hong magbanta ibang tao. Pwede naman sabihin ni Mayor, hindi galing sa akin yan. Ako'y nagiging fair lang dito, ano? Kasi madali naman hong magbintang at madali naman hong makakuha ng text messages. Tulad ho sa akin, ang dami ko natatanggap na banta araw-araw. Hindi ako pwede magturo kung sino dahil sa dami. Sa dami kong mga kagalit sa akin, dahil sa trabaho ko, dami ako nakahalubilo. Katulad sa inyo, counselor kayo, I would assume, araw-araw na ginagawa nyo, marami kayo nakahalubilo, nakakausap, may mga taong ayaw sa inyo. So hindi lang si Mayor kung tutuusin. So unless kung yan number ay galing kay Mayor, hindi natin masasabi na si Mayor talaga mismo nagbabanta. Tama ho. Meron ho ba kayong mga ginagawa as a whole na para isang bagay o mga bagay na para pag-initan kayo? Sinasabi po nilang kinokontra namin yung mga kagustuhan po ni Mayor doon sa... So yun lang maalala nyo na nagkakaisa kayo, na tumututol kayo sa isang bagay which happens to be the project of the Mayor. Then after na magtutol kayo dyan, boom, ito na nga yung mga banta left and right hanggang sa may nangyari kay Councilor San Jose. Gano'n na nga po. Nangangamba nga po kami sa aming kaligtasan dahil sa marami na rin pong mga bali-balita at mga tumatapat na mga kung sino-sinong taong nakakamotor sa aming mga bahay. Kaya nga po kami hindi na rin makasiguro sa aming kaligtasan. Hindi ko kayo lumapit sa PD o RD kasi yung Chief of Police maaaring hawak po ni Mayor. Yung mas mataas po dyan, yung provincial or sa region, hindi ko kayo lumapit dyan. Sinabi niyo po yung problema ninyo. Nanggaling na po kami doon. Problema nga po, hindi namin naabutan yung PD noong kami magpunta doon. Pero pwede natin tawagan na yun. Pwede natin tawagan RD para ilapit po natin yung inyong hinaing, especially doon sa sinasabi niyo pong yung seguridad, para ma-assist po nila. Pwede yung magpadala ng tao yung RD. Or baka sabihin ng RD, punta kayo dito sa amin. Mas maganda yung RD kung tutuusin kasi buong region ho yan.
Nagpunta po kami ron kay RD. Anong sabi po ni RD? Pinapupunta po kami ron sa provincial director. Galing na kay RD, tapos Opo. sabi ni RD, punta kay PD. Opo. Okay, ina-assign niya kay PD. Nagpunta po kami ron kay provincial director, wala po siya ron. Aha. Supposed to be dapat kanina pong umaga, meron kaming paghaharap. Paghaharap kay provincial director, kaharap po ang mayor ng Gapan. Ang sabi lang po sa amin ni regional director ay ipaalam namin kay provincial director yung mga nalalaman namin doon sa kaso. Yun lang po ang bilin sa amin ni regional director. Nasabi niyo rin ho, nung ma-interview kayo doon sa news, may mga pasugalan. Opo. Meron kasi mga nag-comment din doon, kung nakita niyo yung, in fact, yung iba siguro takot, 19 lang ata nag-comment doon, although libo na yung mga nag-views. Wala naman daw pasugalan doon sa Nueva Ecija. Meron pong pasugalan. Tsak pong meron. Okay. Siyempre po, hindi naman naaminin yun. Tatanggi yun. Pero Okay. tsak, sigurado pong meron. Ang sinasabi niyo, may STL pero legal daw. STL po, binubukis still Okay. Di gaano po karaming buwis ng gobyerno nawawala na hindi naman pumapasok kung binubukis. Illegal ngayon. Alam mo yung bukis, na yung mangungulekta sila ng pera sa mga mananaya, sa halip na ipapasok yun sa STL para yung certain percentage noon is mapupunta sa kaban dahil babayaran. Bibilangin ko ilang taya, tapos doon may sharing government through tax. Pag bukis, mapupunta yun sa isang tao na sindikato may control doon sa bukis. So illegal nga talaga. Ayan na si Colonel. Colonel Manuel Cornel, Provincial Director Nueva Ecija. Magandang hapon po, Colonel Cornel, sir. Live po tayo sa Radyo 5 po, sa Wanted sa Radyo. Colonel, andito po sa amin ngayong studio, live, ang mga konsehal po ng Gapan, Nueva Ecija. Kasama po dito yung kapatid po ni Councilor San Jose. Opo. Nakipagkita na raw po sila kay Regional Director tungkol nga po doon sa kanilang seguridad. Sabi po ni RD, mag-report na po kay PD, sa inyo nga po. Opo. Ang nangyari, hindi raw ata kayo nakita-kita. Ano bang pinakasitwasyon ngayon, Colonel? Noong Huwebes po kasi nagpunta sila kay regional director namin. Okay. Nagpasit sila mismo ng meeting sa akin. Ngayon sanang umaga. Sila po yung namili ng schedule ayon po kay RD. Okay. So, sinabihan ako ni regional director namin na i-present yung conference sa kanila ngayong umaga. Hindi po sila nagpunta. Nag-report po ako kay regional director, dumating lahat yung 4 na konsehal, pati si mayor, vice mayor. Okay. Didiscuss po yung problema sa kanila. Ngayon, nung nalaman ni regional director na hindi sila sumipot, ay pinatawag ako ni regional director, pati yung 4 na kagawad. Nandito kami ngayon kay regional director, pinag-uusapan namin yung concern nila po. Ano po napag-usapan niyo po tungkol sa kanilang kalagayan, yung sa kanilang concern sa seguridad? Ano po yung ino-offer or gagawin po ng PNP para mabigyan naman po sila ng proteksyon at maging kampante naman ho sila sa kanilang seguridad? Ayun lang po sila sa akin at ako naman ay wala namang kinakampihan dyan dahil sa nagbabase lang tayo sa ebidensya na makakalap natin. Yung threat nila, hindi ko alam kung saan nanggagaling ang threat nila. Ayaw naman nilang sumipot kanina. So pabalikin lang po sila sa akin at yun din ang bili ng aming regional director. Engage ko sila, kausapin ko sila at alamin kung ano yung problema nila. Okay. Sige. Opo. Councilor, gusto magsalita? Pupunta po kami sa kanya. O sige, pupunta na po dyan sa inyo, Colonel. Opo. Willing po ako na sabihin lang nila kung anong oras sila pumunta. Katulad nung web, nagpasit sila kay General Aquino ng Monday, alas 10. Bigla yata silang pumunta dun sa nasa conference pa ako sa Olivas nung hapon na yon. Kaya hindi po kami nagpangita nung Huwebes ng hapon. Sabi po ni Mr. Loro San Jose, yung kapatid ng Yumao, nasa custody raw ng PNP, ng COP ninyo, yung pong cellphone ng Yumao. At nandun na po sa cellphone na yon, yung mga pagbabanta, di umano, na nanggagaling kay Mayor. Ang SOP po dyan, sa mga ebidensya sa crime scene, ay custody po lahat yan ng crime lab, hindi po yung COP. Crime lab? Kung gusto po nila, ipa-forensic natin para makita natin, para may basis po tayo, may mapagkumpisahan po tayo. Makipagtulungan lang po sila sa amin, wala namang problema. Kung totoong gusto nila yung hustisya, kung may alam sila, i-depals nila sa akin at ako ang magtadirect.
Ikaw, Sir Lauro. Kaso nga po sir, sinasabi nila, dinadivert po yung usapan. Ang sinasabi po, personal yung motibo ng pagpatay. Love triangle. Paano po naman love triangle? Wala naman pong... Sino nagsabi ng love triangle? Yung pong mga pulis sagapan. Yung pong COP mismo. COP mismo, sinabi niya love triangle. Ang sinasabi niya, love triangle. At nasabi pa rin po ni RD na ang findings niya love triangle. Okay. Kaya nga pati po, si RD nagsabi? Opo. Colonel, nakarating na ba sa inyo na love triangle daw po ang sinasabi ng inyong mga investigador? Hindi po na love kami triangle? ang nagsabi niyan, kundi yung testigo mismo doon sa crime scene na nakarinig doon sa sinabi ng gunman na hindi lahat ng babae pwede mong tapakan o pwede mong agrabyaduhin. Ganun po. At saka mayroon po kaming impormasyon na nakalap na yung crime scene mismo, doon nagkikita si Kagawad at saka yung di umano karelasyon niya. Si Councilor. Opo. Magsabi po sila ng totoo para matuklasan po natin yung talagang totoo kasi ayaw nilang justisya ang manaig, wala pong mangyayari sa sinasabi nila na hindi love triangle. Yung sinusundan po naming anggulo, hindi namin sinasabi na finally, absolutely na love triangle, pero establish po namin na ebidensya ngayon, may kaugnayan sa relasyon sa ibang babae. Naka-statement po yon yung isang testigo na nakarinig po sa sinabi ng gunman nung kasalukuyan niyang binabaril si Kagawad. Paano po nasabi na doon nakikita itong yumao at saka yung karelasyon? Mayroon po kaming mga CI report na nag-background investigation kami na doon nga po sila nagtatagpo. Doon sa mismo sa crime scene na yun. Pero alam niyo na ba, Colonel, na yung kaso ay nilipat nila sa NBI? Wala pong problema kung nilipat nila. Hindi na lang po kami magpapatuloy. Kung doon sila may tiwala, wala naman pong problema. Actually, nag-create po kami ng Special Investigation Task Group dyan at kasalukuyan ng pag-iimbestiga. Ngayon, kung sila mismo, yung pamilya, ayaw sa amin makipag-cooperate, okay lang po yun sa amin. Makikipagtulungan pa rin po kami na maimbestiga yan. Yung mga documents namin na nasa amin, pwede nilang hingin sa amin. So, ganito na lang ho. Yung PNP pala, sabi, willing daw sila mag-imbestiga. Opo. Bagaman, NBI na yung humawak sa kaso, okay lang daw kay Colonel sa PNP. Opo. Pero kung kailangan tulong nila, nandyan lang daw sila. In fact, willing naman daw silang magbigay ng seguridad sa inyo. Hindi nga lang daw ho kayo sumipot. Magpakita lang ho siguro kayo para makapag-usap-usap kayo kasi si Colonel sa PD, siya ho palang dinelegate ni RD na siyang titingin gagawa ng threat assessment sa inyo. So cooperation na ho siguro kailangan dito. Opo. Kailangan ho Wala both pong sides problema. mag-cooperate Opo. para ma-solve itong problema, para yung PNP naman natin makapagtrabaho. Itong si Councilor Belay may gusto sabihin, sir, kayo. Kung threat assessment po, ba't po kailangan pa yung mga konsyal na sa kabilang panig tsaka si Mayor at si Vice Mayor? Paano po kami maghaharap-harap doon? Hindi pa nga po kami nakagayak na humarap kay Mayor tsaka sa mga konsyal na tungkol doon sa pagkamatay ng konsyal Sani. Kung threat assessment lang po, bukod po kami pupunta po. Kami pong grupo, bukod po kami pupunta kay Colonel, PD. sila ho humihingi ng seguridad against doon sa taong kinakatakutan nila who happens to be the mayor of the town, of the city. Habang sila humihingi ng tulong sa inyo para sa seguridad, nandyan si mayor nakikinig. O nga naman. Ang utos po kasi sa akin, pagharapin ko sila. Ay, hindi ho pwede. Kasi ako sir, nag-undergo na ng threat assessment. In fact, nagkaroon din ako ng bodyguard from the PNP. Nung ginawa na ako ng threat assessment, yun ang death threat sa akin, hindi ko kaharap nung interview ako ng PNP, ng PSPG. Ako po yung interview lamang ng sarili. Threat assessment yung request nila na dialogue. Dialogue po actually yun between the group ng mayor. Kasi pinapaalam ni RD kung nasa ano ang problema sa Gapan. Kaya kailangan po silang pareho ay haharapin ko dahil nag-aakusahan po sila. Pero bakit po nga naman sinama niyo po si Mayor, sir? Tama nga naman sila, Colonel. Mali nga yun. Yun po kasi ang instruction po ni RD sa akin na pagharapin ko po sila. Ang gusto nila pala, sir, hindi makaharap si Mayor. Ang gusto nila, sasabihin yung kanilang problema, sasabihin yung kanilang mga threat na natatanggap, nang sa gayon, ma-assess nyo at mabibigyan nyo po sila ng seguridad. Yun po yun Dapat, sir, hindi kaharap si Mayor. I-schedule po namin ng ibang araw na sila lang. Kasi nga naman, sir, paano sila makakapagsalita, masasabi nila yung mga bagay-bagay tungkol sa kanilang mga hinaing at mga galit at kung ano-ano pa, mga takot.
against the mayor na nasa harap po mismo si mayor. Maski na ako, sir, hindi talaga ako sisipot. Ipatawag mo ako, may reklamo ako sa isang tao, hingi ako ng seguridad sa iyo. Pagkatapos yung nireklamo kong tao, magkakaharap kami sa harap mo. Hindi ko gagawin yun. Talagang hindi kita sisiputin. Sige po, papalikin po sila sa akin. Sila na ang magsabi kung ano ang convenient nila at Okay. mag-uusap-usap po kami. Yun ang maganda. Sige, pupunta ko sila sa inyo, makipag-appointment sila o anong araw na para privately sila lang po, walang kasama ibang tao, para masabi nila lahat ng gusto na masabi at makuha nyo lahat ng impormasyon na kailangan para ma-assess yung kanilang seguridad. Tama, sir? Sige po, sir. Sige po, sir Rafi. Opo. Sige po. Ganun na lamang po, sir. Pero wala na po si Mayor, ha? Wala na ibang tao. Sila lang. Opo. Sila lang po. At saka doon po sa private na opisina ko, doon sa quarters ko po sila harapin. Very good. Opo. Maliwanag. Sige. Salamat. Okay. So, Colonel Manuel Cornel, PD ng Nueva Ecija, maraming salamat po sa time na binigyan nyo sa amin, Colonel, sir. Maraming salamat din po kasama ng Rafi. Magandang hapon po, Colonel. Sir Rafi, gusto ko lamang po sanang manawagan doon sa ating PNP Chief kay Bato de la Rosa na kung maaari pag-ukulan ng pansin yung mga nagaganap na patayan sa siyudad ng Gapan. Ganon din po sa ating mahal na presidente. Yung kultura po ng patayan sa Gapan ay napakatagal na pong nangyayari. Maaaring siya lamang po ang makaresolve ng mga pangyayari na yan sa siyudad ng Gapan. Kami po mga tiga-Gapan na halos nawawala na ng pag-asa. Sapagkat ang mga tao po sa Gapan ay pinapatay lamang pong parang manok. Kaya kung maaari po, pag-ukulan na po ng masusing pag-aaral at pansin ng ating mahal na Pangulo, yung pong siyudad ng Gapan upang mahinto na yung kultura ng patayan. Yun lang po at maraming salamat. Well said.